malamang baka pangalawa na yata tayo sa Kulelat o pangatlo na sa Kulelat. Nananatili lang tayong taga-assemble lang tayo. Yun ang kapalaran natin, ano? Taga-assemble lang tayo. Malalim ang dahilan ng ating atrasadong kapalaran at hindi maaring ipagkaila. Ang gobyerno ay may napakalaking pananagutan. Gaano nga ba kahalaga para sa gobyerno ang agham at teknolohiya? Sa ating gobyerno ngayon, ang agham at teknolohiya ay hindi prioridad. Makikita naman natin to sa budget na pinapasa. Ang budget for science and technology ay hindi lumalaki sa mga nakaraang dekada na. Even the budget for DOST is very small compared to the other departments. It's very difficult to get funds for research from the government. Even if there's a commitment on the part of the scientists, parang it is so frustrating to come up with very good results. Meron nga mga batas na ipinasa gaya ng Magna Carta for Scientists, pero wala ring budget para ipatupad. Sa engineering na lang, kumaga parang lumalabas lang dito, kaya ka lang kami nagre-research because we want to comply with the requirement ng accreditation. Hindi talaga ito yung seryosong research. No? May kakulangan naman din kasi yung budget sa edukasyon. No? Liit-liit ng budget namin eh. Ang main function namin, keep kami ng standard, international standard, tapos checkin namin yung mga standards ng ibang laboratories kung tama. Makikita mo yung state ng technology o industry ng country by just looking at the meteorology laboratory. At kumusta ang ating meteorology laboratories? Marami pang ibang kulang. Hindi natin kayang bilhin. Ano yun? Milyones, no? $1 million. We usually order equipment from abroad, like from the US, from Germany, and of course, the equipment comes out very expensive. And when this breaks down, the technician sometimes has to be called from abroad. Sa buong Pilipinas, hindi naman tayo ganun ka-research, extensive eh. Hindi rin ganun ka-consistent yung gobyerno para suportahan yung, sabi natin, yung mga ininyero. Kaya dito natin makikita na sa prioridad mismo ng gobyerno na ito at mga gobyerno nakaraan, hindi importante ang pagpapaunlad ng science and technology sa ating bayan. Lugmok ang kalagayan at ang suporta ay kulang na kulang. Pero ang ganitong kalagayan ay may malalim na dahilan, may malalim na ugat. At ang ugat nito ay makasaysayan. Balikan natin ang kasaysayan. Ugatin natin ang bansot na kalagayan. Sa pag-aaral lamang ng kasaysayan ng Pilipinas, natin maintindihan kung bakit ganitong klaseng lipunan, ganitong klaseng ekonomiya ang umiiral sa bansa. Kung bakit napakatrasado at napakabansot ng agam at teknolohiya sa Pilipinas. Hinubog yung ating bansa ayon sa mga pangailangan, kagustuhan at mismo interes ng mga dayuhan at ng kanilang mga kakosyaba dito sa Pilipinas. Yung mga Espanyol, nung pumunta sila dito, pumasok sila sa Pilipinas para makuha yung ating likas yaman para sa kanilang sariling pakinabang. Pinalawak nila yung enkomienda, ang asyenda, para makuha yung ating tubo, ang ating nyog, ang ating tabako, ang ating abaka, at iba pang hilo na materyales. Nahubog ang ekonomiya natin ayon sa interes nila. Pagdating ng mga Amerikano, pagkatapos ng Espanyol, pinagpatuloy nila yung pagkuha ng hilo na materyales ng Pilipinas. Pinalawak nila yung mga minahan, pinuthot nila yung ating mga minerales. Sa ganung proseso ng paglalabas ng mga hilo na materyales natin sa paggamit ng ating murang lakas paggawa, walang pangailangan na makapaglikha ng saligang industriya, ng saligang kakayanan sa agam at teknolohiya ang ating bansa. Sa papel, binigyan ng kalayaan ng Pilipinas, pero
Bago sila umalis sa Pilipinas, sinigurado nila na may sistema ng mga batas, mga kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagtatakda na yung dati nakukuha nilang ganansya sa Pilipinas. Kahit na hindi na sila ang kolonyal na naghahari sa bansa, yung ekonomiyang ganansya ay nasa kanila pa rin. Walang naging pagbabago sa nakaraang 5 dekada. Pagtatakda ng batas, pagpapasok sa mga di pantay na kasunduan, umiil pa rin yan. Sa esensya, lahat ng ekonomiyang pakinabang na makuha sa bansa ay pumupunta pa rin sa mga dayuhan, pero nangyayari yung kanilang kontrol sa mga di tuwirang paraan. Bunsod na rin ang ating historical development o ng ating pag-unlad sa kasaysayan, nananatiling import-dependent at export-oriented ang ating ekonomiya. Kung meron mang mga nag-invest dito ng mga dayuhan, walang tunay na technology transfer na nangyayari sa mga investment dito sa ating bayan. Locally made. Hindi pa ganun ka-ripe yung industry natin na gumawa ng mga measuring instrument. Agricultural na bansa tayo pero iniiwanan natin ito. Bakit tayo nag-aangkat ng mga tunet-tuneladang mga bigas? Pero kasaysayan ang nagpapatunay. May mga bansang dati atrasado pero ngayon namamayagpag ang kanilang kakayahan sa agham at teknolohiya. Nariyan ang Cuba, ang Vietnam, ang China. Una, sila naging socialist na bansa yan Pero hindi yun ang usapin kasi Sila kasi talagang naging self-reliant sila Na hindi sila nag-rely dun sa mga dictates ng mga dayuhan na ito gawin mo, ganitong gawin mo. Kasaysayan ng mga bansang ito ang nagpapatunay, hindi simple at biglaan ang pag-unlad. Nangahas ang kanilang mamamayan na pumihit ng landas, tumahak ng mas maunlad na bukas. Nagpatupad sila ng tunay na reformang agraryo. Naglunsad ng industrialisasyon. At nagpatibay ng isang malayang patakaran sa kalakal at usaping panlabas. Pagbabago ang kanilang ginawa upang maisulong ang isang mas maunlad na bansa. Ngunit ang Pilipinas ay hindi pa nakakahulagpos sa daang taong pang-aapi at pang-aalipin ng mga dayuhang kolonyalista. Hindi natin lubos na napapakinabangan ang ating talino at likas yaman. Yung tinatawag natin na neocolonial na sistema natin. Na ito yung dahilan kung bakit ang ating ekonomiya nanatiling backward. At naging resulta nito ay yung ating backward din na science and technology. Kung gusto nila paundin ang ating kakayahan sa siyensya, hindi yun makukuha nang hindi binabago yung umiiral na lipunan. Ngunit ang sambayanan ang mas makabuluhang pansukat ng ating atrasadong kakayahan. Sa ating modernong panahon, ang sambayanan pa ang pinagkakaitan ng agham at teknolohiyang magagamit sa pagpapaunlad ng kanilang buhay. Masasalamin natin ito sa ating malawak na kanayunan. Pangunahin talaga dito yung pagsusuko.